ng bagong gawain upang iligtas tayo. Hindi siya nagbibigay sa atin ng anumang mga paliwanag, ni hindi rin niya sinasabi kung bakit siya naparito, kundi ginagawa lamang niya ang gawaing layon niyang gawin nang ayon sa kanyang plano at proseso. Ang kanyang mga salita at pagbigkas ay lalo pang nagiging mas madalas, mula sa pag-aliw, pagpapayo, pagpapaalala at pagbabala, hanggang sa pagsaway at pagdidisiplina, mula sa tinig na banayad at maamo hanggang sa mga salitang mahigpit at maringal. Lahat ng ito ay nagpaparamdam sa tao ng labis na awa at pagkagimbal. Lahat ng kanyang sinasabi ay tumatama sa mga lihim na nakatago sa ating kaibuturan. Ang kanyang mga salita ay tumutusok sa ating mga puso at espiritu, at iniiwan tayong puno ng matinding kahihiyan na halos hindi natin malaman kung saan tayo magtatago. Mula sa kanya nagtatamasa tayo nang walang katapusang panustos ng tubig na buhay, at sa pamamagitan niya ay namumuhay tayo sa Diyos ng harap-harapan. Ngunit nagpapasalamat lamang tayo sa biyaya ng Panginoong Hesus sa langit, at hindi natin binigyang pansin kailanman ang damdamin ng ordinaryong taong ito na nagtataglay ng pagka-Diyos. Tulad ng dati, patuloy niyang ginagawa ang kanyang gawain na mapagkumbabang nakatago sa katawang tao, na ipinapahayag ang tinig ng kanyang puso, na para bang hindi niya nadarama ang pagtanggi sa kanya ng sangkatauhan, na para bang hindi niya nadarama ang pagtanggi sa kanya ng sangkatauhan, na para bang walang hanggang pinatatawad ang pagiging isip bata at kamangmangan ng tao, at magpakailanmang mapagparaya sa walang pakundangang saloobin ng tao sa kanya. Ang mga salita ng Diyos ay nagdadala ng kapangyarihan ng buhay. Binibigyan tayo ng mga ito ng daang dapat nating tahakin, at nagbibigay kakayahan sa atin na maarok kung ano ba mismo